Martes sa Daily Info. Pangulong Rodrigo Duterte hiniling sa Kongreso na paluwigin ang martial law sa Mindanao hanggang Disyembre at 31 ngayong taon. I call upon the Congress to extend until 31st of December 2017 or for such a period of time as the Congress may determine the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao. Armed Forces of the Philippines iginiit na hindi dapat gawing deadline ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isinasagawang operasyon ng militar sa Marawi City. We do not see the SONA as a deadline or timeline. Sabi ko nga, we will do it the military way in accordance to our doctrine. Philippine National Police handang-handa na sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang preparation natin is already 100%. Ang hinihintay na lang natin dito is the deployment date. Yung D-Day na lang ang hinihintay natin dito. Mga residente ng Leyte na naapektuhan ng lindol, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tahanan. At Department of Foreign Affairs itinaas ang alerto sa 21 bansa dahil sa usaping pangseguridad. Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa dalawang kapulungan ng Kongreso na palawigin pa ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao hanggang Disyembre at 31 ng taong ito. Ito ang naging desisyon ng Pangulo matapos masusing pag-aralan ang rekomendasyon ng militar at pulisya kaugnay sa expiration ng martial law proclamation sa 22 ng Hulyo. May ulat si Sweden Velado. Hanggang December 31 ang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso para sa extension ng martial law sa buong Mindanao. Nakasaad ito sa nilagdaang sulat ng Pangulo na naka-address kina House Speaker Pantaleon Alvarez at Senate President Coco Pimentel. Ayon sa palasyo, Umaasa ang mga sundalo at mga residente ng Marawi City na muli nilang makakamit ang kapayapaan. Naging inspirasyon ng mga ito ang kantang isinulat ng isang sundalo para sa muling pagbangon ng lungsod. May ulat si Alan Francisco. Marawi, kayang-kaya natin ito. O tindog Marawi, unang tanong. Siya si Sergeant Ronnie Halasan ng 1st Infantry Division ng Philippine Army at ang kanyang likhang kantang yan ang isa sa mga pinagkukuwanan nila ng pag-asa at ng mga residente ng Marawi City na darating ang araw ay matatapos na ang gulong likha ng Maute Terrorist Group. Ang titulo ng nasabing awitin ay Bangon Marawi na sinulat niya habang nakadestino sa lungsod. Ayon kay Sergeant Halasan, sa awitin niya inilabas ang panawagan at pag-asa ng mga taga-Marawi na muling makakamit ang kapayapaan. Ang nasasaksihan ko po nung unang linggo ng inkwentro po, unang linggo po ng labanan dito sa Marawi, kung saan nakikita ko po yung mga bakwit, lalong-lalo na po yung mga bata, pamilya po na nagsilikas at doon po ako ay awang-awa na tumingin sa kanila. Ang kanyang kanta rin ang ani ay pansamantalang nag-aalis ng takot para sa mga bakwit, lalo na sa mga bata. Inilabas ko ngayon ang saloobin ko na kailangan natin magtulong-tulong para sa pagkakaisa ng bayan. Samantala, buo naman ang paniniwala ng mga bakwit na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang muli silang magkaroon ng normal na buhay at kailanman ay hindi rin sila mawawalan ng pag-asa. Ang aming hiling, sana makabalik kami ng aming mga bahay na wala ng gulo. Habang may buhay, may pag-asa po ang lahat. Yun ang aming paniniwala na sana magtagumpay ang aming mga opisyal na magtulong-tulungan. Samantala, nagkalat din sa buong probinsya ng Lanao del Sur ang iba't ibang paraan ng pagsuporta para sa pagbangon ng Marawi City. Gaya na lamang ng mga tarpaulin na ito. Kasama si RJ Guevara, ako naman sa Alan Francisco para sa Bayan, Marawi City. Si DPWH Secretary Mark Villar ang nag-iisang bilyonaryo at pinakamayaman sa mga gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y base na rin sa Statement of Assets
Liabilities and Net Worth o SALN ni Villar na nagkakahalaga ng 1.41 bilyong piso. Kabilang sa mga assets ng kalihim ay ang 4 na condominium units, 3 bahay na nagkakahalaga ng 135 milyong piso at iba pang properties. Samantala, itinuring namang pinakamahirap na miyembro ng gabinete si DAR Secretary Rafael Mariano na meron lamang net worth na 272,693 pesos. Kasama sa kanyang assets ang 35 pisong halaga ng mga damit at 238,000 pesos na pera sa bangko. Abangan sa mga balita, 50 kolorum na sasakyan ng Grab at Uber sisimulan ng hulihin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Alamin yan dito lamang sa Daily Info. Bumaba na ang mga bilang ng mga residenteng nananatili sa mga evacuation center dahil sa nangyaring lindol sa Leyte noong nakalipas na linggo. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nagsilikas. Umabot naman sa 448 ang nasugatan habang 3 ang nasuwi sa naturang lindol. Umabot sa 220 milyong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian sa Leyte dahil sa magnitude 6.5 na lindol. Ipapasara ng Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Quezon City Government sa araw na ito ang 10 bus terminal na iligal ang operasyon sa kahabaan ng EDSA. Kabilang sa ipapasara ay ang DLTB, Lucena Lines, Raymond, Saint Rafael, Our Lady of Salvacion, Jam Liner, Victory Liner, Dimple Star, Superlines at Roro Bus Line. Papatawan ng closure order ang mga nabanggit na bus companies dahil sa paglabag sa nose-in, nose-out policy at kawalan ng permit. Binigyan din ni Jojo Garcia, Chief of Staff ni MMDA Chairman Danilo Lim, hindi dapat umatras o nagmamaniobra sa EDSA ang mga bus dahil nagdudulot ito ng matinding trapiko. Idinaos ng Philippine National Police ang awarding ceremony ng kanilang kauna-unahang Anti-Illegal Drugs Film Festival sa Camp Crame, Quezon City. 7 pelikula na nilikha ng iba't ibang grupo ng mga estudyante mula sa Polytechnic University of the Philippines, Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology at La Consolacion College Manila ang pinarangalan para sa nasabing patimpalak. Sa kauna-unahang Anti-Illegal Drugs Film Festival na ito ng PNP, na ipamalas ng mga estudyante ang kanilang talento sa paggawa ng pelikula at naipahatid ang mensahe na masama ang epekto sa lipunan ng ipinagbabawal na gamot. Tumalo sa awarding ceremony ang batikang direktor na si Brillante Mendoza at si PNP Chief General Bato de la Rosa. Ang lahat ng plataporma gaya ng film festival na ito ay ginagamit ng PNP upang mas maabot pa ang mga komunidad at mabuksan ang kanilang isipan na hindi maganda ang midudulot ng iligal na droga. Sinabi ng mga estudyanteng lumahok na makakatulong ang film festival na ito ng PNP hindi lang para mapakita ang kanilang talento at pagkamalikhain, ngunit para maging boses din sa kampanya ng pamahalaan ang kabataan.
Alam namin bilang kami proud staff na kung paano yung naging effect ng drugs at napapalaga nasasabi namin sa iba na ganito yung effect niya. Since the film fest involves media, mag-push forward po to and mas magiging wide po yung scope. Well, aside from social media, may involved na po yung film. Papasalamat kami sa PNP because this has been a great opportunity for us kasi naging bridge yun para maging malabas namin yung voice namin bilang youth na part kami ng isang nation na nagpupumiglas dun sa war on drugs. Sobrang thank you sa PNP na binigyan kami ng opportunity magawa yung gantong film. Mas na-enhance pa yung mga kakayahan namin gumawa ng mga ganitong kinds of movies and shows. Natuwa naman si Brillante Mendoza sa ginawang ito ng PNP dahil ang kakayahan ng mga pelikula na maging advokasya ay naipamalas. Like what I've said, itong mga ganitong klaseng pelikula, nagkakaroon sila ng chance, no? Na ipakita, na ipalabas sa mga pelikula. Napapanood din ng ibang mga kabataan. And because of this festival, nagkakaroon ng awareness, hindi lang mga kabataan, kundi even us adults, no? Na-involve ang buong PNP, na-involve ang buong kapulisan. Sa susunod na taon, nais ng PNP na lumawak pa ang kanilang Anti-Illegal Drugs Film Festival kung saan mas maraming eskwelahan ang lalahok mula Luzon, Visayas at Mindanao. Patrick De Jesus para sa Bayan. Samantala, narito naman ang isang dagdag na kaalaman sa mundo ng sports. Isang American distance runner ang nakilala dahil sa kanyang galing sa larangan ng track and field. Siya ay ang Olympian na si Alicia Montaño. Taong 2014 nang makuha niya ang pansin ng lahat nang siya ay sumali sa USA Outdoor Track and Field Championships habang siya ay 8 buwang buntis. Ngayong taon ay muli na namang pinabilib na Alicia ang kanyang mga tagahanga nang sumabak siya sa 800-meter run sa USA Track and Field Outdoor Championships sa Sacramento at nakuha ang ika-7 pwesto. Dito po nagtatapos ang programang Hitik sa Balita at Impormasyon. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Bayan. Naway nabusog namin kayo sa praktikal na kalaman. Ako si Dayan Querer para sa Bayan. Magkita-kita tayong muli bukas dito lamang sa Daily Info.